Ang espesyal na Pasko ni Papa Panov. Noong unang panahon, nung kinagabihan ng Pasko, sa isang maliit na bayan sa Russia, isang matandang sapatero na nagngangalang Papa Panov ay lumabas sa tindahan niya para inspeksyonin ang paligid sa huling pagkakataon. Nagsimulang magbukas ang mga ilaw sa mga bahay at mga tindahan dahil nalalapit na ang pagtatapos ng malamig na araw. Nagmamadaling nagsipag-uwian ang mga kabataan at ang maririnig na lang sa daan ay ang mga tawanan at kwentuhan ng mga ito sa loob ng kanilang mga tahanan. Ang amoy ng masarap na pamaskong lutuin mula sa mga tahanan ang nagpapaalala sa kanya noong mga panahong buhay pa ang kanyang asawa at maliliit pa ang mga anak niya at kasama niya. Ngayon, silang lahat ay lumuwas na ng syudad. Ang madalas na masayahing mukha ay malungkot na ngayon. Nang may mabigat na damdamin, isinarado na niya ang kanyang tindahan at saka pumasok sa kanyang bahay. Gumawa siya ng kape sa palayok at saka ito pinakulo. At nang may buntong hininga, nagpahinga na siya sa malaki niyang upuan. Hindi madalas magbasa si Papa Panov. Pero ngayong gabi, inilabas niya ang malaking lumang Biblia ng pamilya at dahan-dahang sinusundan ng mga letra ng kanyang hintuturo. Muli niyang binasa ang kwento ng Pasko. Magkasamang naglakad sina Maria at Jose. At di nagtagal, narating nila ang Bethlehem. Pagod na sila at walang mapagpahingahan. Kaya naman ang munting sanggol ni Maria ay pinanganak sa sabsaban. Oh, nako! Kung sana'y nagtungo sila rito, binigay ko sana sa kanila ang higaan ko. At sa halip ay binalot ko sana ang sanggol ng kumot ko. At pagkatapos ay dumating ang 3 hari at siya'y hinahanap. Dala-dalay magagandang mga regalo. Ang munting sanggol na si Jesus ay ipinanganak na sa mundong ito at sama-sama'y malugod siyang tinanggap na hari ng mga hari. Nalungkot si Papa Panov at ibinaba ang Biblia. Wala akong regalong maibibigay sa kanya. Nang biglang lumiwanag ang kanyang muka. Meron nga pala akong naitago. Magaling! Maaayos pa ito. Ito ang ibibigay ko sa kanya. Pagkasabi nito, itinabi niya ang pares ng sapatos at muling naupo. Ngayon siya'y pagod na at habang lalo siyang nagbabasa, mas lalo siyang inaantok. Ang kanyang mga binabasang letra ay tila sumasayaw na, kaya pansamantala siyang pumikit muna. At ilang sandali pa, agad nang nakatulog si Papa Panov. Lagi mong hinihiling na makita ako, Papa Panov. Sinasabi ko sa'yo, hanapin mo ako bukas. Bibisitahin kita sa araw ng Pasko. Pero maging mapagmatsyag ka dahil hindi ko sasabihin kung sino ako. Sandali! Teka! At nang may pagkagulat, si Papa Panov ay nagising. Tumutunog ang mga kampana at may kaunting liwanag ang sumisilip sa bintana. Pagpalain ng kaluluwa ko! Ngayon ay araw ng Pasko! Tumayo siya at nag-unat-unat dahil medyo nangalay na siya at bigla na lang napatingin sa orasan. 4:00 pa lamang ng madaling araw. Ano? Maaga akong nagising? Nang biglang may narinig siyang tunog mula sa labas. At ang mukha niya ay napuno ng kaligayahan nang maalala niya ang kanyang panaginip. Ang pangarap ko! Tama, ang pangarap ko! Wow! Siguradong magiging napaka-espesyal ng aking Pasko ngayong taon dahil bibisitahin ako ni Jesus. Pero anong itsura niya? Isa nga ba siyang sanggol gaya ng sa kwento ng Pasko? O isa ba siyang ganap na binata, isang karpintero? O kaya naman isang dakilang hari? Kailangan kong magmatsyag buong araw para makilala ko siya kaagad sa kanyang pagdating. Noon din, binuksan ni Papa Panov ang kanyang mga kortina at bintana. Walang tao sa kalsada, maliban sa nagwawalis ng daan. Yung tagapagwalis ng kalsada. Pero bakit siya nagtatrabaho ngayong Pasko? At sa ganitong delikado at talagang malamig na panahon ng umaga? Uy, tuloy! Tumuloy ka muna at magkape sandali para hindi ka ginawin. Tumingala ang tagawalis at hindi makapaniwala sa mga narinig.
Masaya niyang ibinaba ang walis niya at nagtungo sa mainit na tahanan. Hinawakan ng mga namumulan niyang mga kamay ang maligamgam na tasa at saka uminom mula dito. Ito ang, may hinihintay po ba kayo? Oo! Kinuwento ni Papa Panov ang tungkol sa kanyang panaginip at kung paano niya hinihintay na dumating si Jesus. Ay, sana po dumating siya. Hindi ko inaasahan ang kasiyahang dulot mo ngayong araw ng Pasko. Masasabi ko pong dapat lang na magkatotoo ang hiling nyo. Napangiti si Papa Panov sa mga narinig. Inubos ng tagawalis ng daan ang kanyang kape at saka umalis sa bahay ni Papa Panov na may saya at init na nadama. Ilang oras pang lumipas, nagsimulang magluto si Papa Panov ng masarap at malinamnam na sopas at lagi siyang sumisilip sa bintana para tingnan kung paparating na ang kanyang bisita. Pero pagtingin niya, nakakita siya ng dalaga na namumutla ang muka na kasing puti ng nyebe. May karga siyang sanggol na nakabalot lamang sa manipis na kumot. Oh, naku po! Bakit may naglalakad sa ganitong kalamig na panahon? At kawawang sanggol. Kailangan ko siyang tawagin. Teka! Sandali lang! Ikaw, Ginang! Ha? Ano? Pakiusap, pumasok ka sa bahay ko para mainitan ka. Matutulungan din ng apoy ang sanggol. Hindi makapaniwala ang babae sa narinig, kaya di niya mapigilang maluha. Oh, maraming salamat, Ginoo! Ginabayan niya ang babae malapit sa apoy. At habang nakaupo siya, nagsimulang maglaro ang sanggol. Nakakaaliw naman. Hayaan mong ipagtimpla ko siya ng gatas. Oh, at huwag ka na mag-alala. Pakakainin ko din siya dahil nag-alaga din ako dati. Pinainit ni Papa Panov ang gatas at maingat na ipinakain ito sa bata gamit ang kutsara. Pero napansin niyang mukhang naging kulay asul ng kaunti ang mga paa ng sanggol sa sobrang lamig. Kailangan niya ng sapatos. Kailangan. Wala akong pera para dyan. At patungo ako sa susunod na bayan para maghanap ng trabaho. Wala na akong magagawa. Sandaling napaisip si Papa Panov at bigla niyang naalala ang munting mga sapatos na nakita niya. Pero, ang sapatos na ito'y para kay Jesus. Pero nang makita niya ang mga munting paa ng sanggol na nilalamig, nabuo ang kanyang desisyon. Eto, sa'yo na ito. Oh, tingnan mo, bagay na bagay sa kanya. Mukha namang nagustuhan rin niya. Pumadyak naman ang munting sanggol na babae sa tuwa. Napakabait niyo naman po sa amin, Ginoo. Naway magkatotoo lahat ng kahilingan niyo ngayong Pasko. Habang masayang humihigop ng sopas ang ginang, hindi pa rin mapakali si Papa Panov. Napakadaming tao sa labas pero lahat sila'y mga mukhang kanyang kilala. May mga kapitbahay na tinatawag na ang kanilang pamilya. Sila'y tumungo at ngumiti at bumati ng maligayang Pasko. Pagkaubos ng sopas at nang maayos na ang sanggol, muling nagpasalamat ang ginang at saka siya umalis. Maligayang Pasko sa inyo! Habang siya ay nasa may pinto, may nakitang pulubi si Papa Panov na nanginginig sa paglalakad. Nagmadali siyang kumuha ng mainit na sopas na kanyang niluto at maraming tinapay. Tapos agad siyang lumabas at ibinigay ito sa pulubi. Natuwa ang pulubi. Nagpasalamat ito at saka umalis. Napangiti si Papa Panov at pumasok muli sa loob. At di nagtagal dumating ang takip silim. Nakatayo si Papa Panov sa tabi ng bintana pero hindi na niya maaninag ang mga dumaraan. Karamihan ay nasa kani-kanilang mga tahanan na. Nalulungkot, lumapit siya sa kanyang upuan at pagod na naupo. Ay, kung ganoon panaginip lang pala ang lahat. Nang biglang may lumitaw sa kanyang harapan, ang lalaking tagawalis, ang ginang at ang kanyang anak, at ang pulubi. Hindi mo ba ako nakikita, Papa Panov? Ano? Hindi ko maintindihan. At sinagot siya ng isa pang boses. Ito ang boses sa kanyang panaginip, ang boses ni Jesus. Noong ako'y nagugutom, ako'y pinakain mo. Noong ako'y nakayapak lang at walang magawa, pinakain mo ako at binigyan ng sapatos.
Noong ako'y pagod at giniginaw, walang nakakapansin sa akin. Pero ikaw, napansin mo ako at ako ay binigyan mo ng kaligayahan. Dumating ako bilang tatlong ito at napansin mo. Tinulungan at minahal mo ng pantay-pantay. Maraming salamat. Hindi makapaniwala si Papa Panov sa mga nakita at mga narinig. Siya ay talagang lubusang natuwa. Pagkatapos, lahat ay napuno ng katahimikan. Ang tanging tunog na maririnig ay ang orasan lang. Isang malaking kasiyahan at kapayapaan ang pumuno sa buong silid, na bumusog sa puso ni Papa Panov hanggang sa napakanta, napatawa at napaseo siya sa tuwa. Kung ganon, nakarating din pala siya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. At kaya, ang kabaitan ni Papa Panov ang siyang nagpasaya sa kanyang Pasko. Kahit anong klaseng tao pa ito, ang pagtrato sa kahit sino at lahat ng tao ng may kabaitan ang siyang nagpapaganda sa ating mundo. Kahit ano pang relihiyon ng iba, ang Diyos ay nananahan sa lahat. Ang tanging bagay na dapat nating gawin ay mahalin ang ating kapwa ng pantay-pantay.